Magandang hapon, Pilipinas! Diyos maray na hapon, Bicolandia! Welcome sa isa na namang makabuluhan at mahalagang talakayan dito sa pinakaunang bahagi ng ating kaugnay School on the Air on Production of High-Quality Inbred Rice and Seeds and Farm Mechanization, hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Bicol, sa pakikipagtulungan sa iba't ibang municipal local government units ng probinsya ng Camarines Sur at Provincial Government of Camarines Sur through the Office of the Provincial Agriculturist. Ang ating pagsasanay ay inyong mapapanood via YouTube Live sa ATI Bicol #Sarabay Channel at mapapakinggan sa DWNX 91.1 FM Naga at DWNX 1611 AM Naga tuwing Martes at Huwebes alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. Ito po ay sa loob ng 2 buwan. Mula po ngayong araw, Agosto 4, hanggang sa Setyembre ng taong ito. Binabati namin ang ating mga farmer enrollees galing sa 34 na municipalities ng probinsya ng Camarines Sur, kasama po ang mga participants galing sa syudad ng Naga at ng Iriga. Sa mga nakaraang taon, ang ginagawa natin na School on the Air ay via face-to-face, pero dahil sa pandemya na kinakaharap natin ngayon ay kinakailangan natin na gamitin ang makabagong teknolohiya. Layunin natin na patuloy na makapagbigay ng dagdag na kaalaman at mahahalagang impormasyon sa ating mga magsasaka upang makamit nila ang masaganang ani at mataas na kita. Ito po ang inyong likod, si Ate Techi, at makakasama po natin ngayong hapon si Engineer Christine Olila, ang ating rice point person sa ATI Bicol, si Ate Tin. Bago po ang lahat ay pakinggan muna natin ang isang mensahe galing sa aming Center Director, si Ma'am Elsa Ipara. Maray na hapon, Bicolandia. Good afternoon. So welcome po sa Satuyang School on the Air program for production of high-quality inbred rice and seeds for Camarines Sur. So ang Satuya pong programang ini sa pangunguna po kang ATI Bicol is in support sa Satuyang RCEF program. Okay, ini pong Satuyang School on the Air will be aired through WNX 91.9 FM and the WNX 16.11 AM kada alas 5:30 hanggang alas 6:30 ning pagkahapon. Garo po iba si mga School on the Air kaito usually amay. Ngunyan po hapon na. Ang pagkakaiba din po kani sa muyang School on the Air, bigigibo kang ATI is igwa po ning kasabay na YouTube streaming through the ATI Bicol Sarabay Channel. So, nagle-level up na po kita. Sabi ko nga ni kasubago sa mga staff, garo natutuod naman ako na sige ko lang taramday ko kamo nakakahiriling. Pero ang School on the Air man po, baga talaga, dahil through radio, ay talagang daita man nahihiling ang satuyang mga taga-Hinanyog, pero aramtang nyaon sinda dyan, dahil po ang asamuyang School on the Air, igwa man po kaming ginaapod na mga pre-test, at saka po mga assessment, para arami na may enrollees talaga kami na mag-graduate. So, ini po ay poon August 4 hanggang September 29, 2020. At saka po, ini ay 36 na munisipyo ang covered within Camarines Sur. So siguro po din naman mga last kung taano arog kaningo niya sa tong modality, School on the Air, talaga po naman igro kitang School on the Air, pero po ang pagkakaiba kani si mga tekita na mga parauma, lalo na si mga medyo hubin-hubin pa, ay pwede po na magdalan saka magdangog through YouTube channel.
So sarabay po kita sa paghinanyog asin sa pag-adal ka mga makabagong teknolohiya patungkol po sa pag-uuma kamparoy hanggang po sa mechanization. Dahil po, yan po ang kaipuhan tangon yan, medyo may problema na kita sa labor force. Ako po, para umaman, kaya aram ko, dipisil lang ko yan magparahanap para tarok, para anip, tapos, ito pong mga ginigibo sa tuyang uma, kaya po, sarabay kita, katulad na sabi mi sa ITI Bicol, sarabay kitang maghinanyog. So, welcome po! Hanggang August 4 to September 29, every Tuesday and Thursday po. So sana maasahan mi ang sa indong paghinanyog. Diyos mabalos po and enjoy learning. God bless. Okay, maraming salamat Ma'am Els. Sa puntong ito, Tin, ibigay muna natin sa ating mga nagsasanay at taga-subaybay ang overview ng ating pagsasanay at ano ba talaga ang obheto ng ating pagsasanay na ito sa School on the Air. Okay, isang masaganang ani, Ate Chi. Magandang araw sa ating mga tagapakinig, mga taga-sumusubaybay, patuloy na sumusubaybay ng ating ATI, #Sarabay Channel. So ngayon, ay bibigay ko po sa inyo kung ano po ba itong ating School on Air na ito, na kung saan nakapaloob po ito sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ano po? So, ito nga po, kagaya ng nabanggit kanina ni Ate Chi, ay magra-run ng 2 buwan. Ano po? So, simula po August hanggang September o Setyembre ay inyo po kaming makakasama. Okay. At mapapanood o mapapakinggan niyo po kami sa mga radio stations na sumusunod tuwing 5:30 po yan ng hapon hanggang 6:30. Yan sa 91.1 FM radio at sa WNX 1611 AM Naga City. So, yan po. Okay. So, kagaya nga po kanina, na nabanggit ko ang Rice Competitiveness Fund program. Bahagi po ito ng ating Republic Act 11203. Ano po, yung kilala ito sa tawag na Rice Tarification Law, na kung saan ito ay yung an act liberalizing the importation, exportation, and trading of rice, lifting for the purpose the quantitative import restriction on rice and for other purposes. Ano po? So tingnan natin dito kung saan ito nakapaloob. Ano po? So ito ang obheto nito upang mas makamit pa natin ang ating food security na kung saan mabebenepisyohan dito yung ating mga consumers sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas higit na supply at sa mababang presyo sa merkado. At ang ating mga farmers naman, yung protection, sinasabi natin na 35% na kung saan kukunin sa taripa, makukuha ng ating bansa, na kung saan dito, i-develop natin yung ating industriya ng palay. At isa ding oportunidad sa kanila na maka-earn sila ng income o karagdagang halaga na kung saan galing sa exports ng mga special variety of rice at a lower price. Ano po? So yung mga traders naman natin ay ganun din, magkakaroon sila ng higit na partisipasyon sa ating merkado. At sa kabuuan, upang magkaroon ng impact sa ating ekonomiya, yun mapababa ang ating inflation. At syempre, mas magiging epektibo at episyente ang ating palay sa ating domestic market. Ayun. So, kagaya ng nabanggit ko kanina na nakapaloob sa Section 13 ng nasabi pong batas, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund na Ate Chi. So, yun yung may 10 bilyong budget na kung saan Every year siya. every year, For opo. 6 years. Yes. Every year siya na mag-run sa loob ng 6 na taon na kung saan yung makukolektang taripa ay gagamitin sa pagpapalago ng ating industriya ng palay. At kung magkakaroon man ng sobra, ganun pa din, gagamitin rin yun
sa pagpapalago pa rin ng industriya, bahagi pa rin yun ng RISE Fund. Okay po. At meron itong 4 na components, pero sa mga susunod nating episode ay medyo I-discuss natin yan isa-isa Opo, sa susunod na mga bibigyan natin ng detalye sa mga susunod. So may 4 itong components na kung saan nandyan yung mechanization, namumunuan po ng PhilRISE, yung seed, ang mechanization po yung PhilMech, yung seed po yung PhilRISE, at sa credit yung Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, at sa bahagi ng extension program, na kung saan po nakapaloob po itong ating ginagawang School on Air sa extension program. Ito naman po ay pinamamahalaan ng TESDA at ng ATI. So, ibig sabihin, ito ay sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Yes, opo, tama po kayo dyan, Ate Chi. Kaya nga kanina nabanggit mo yung ating mga Municipal Agriculture Office, local government units, yan, kasama po natin itong katuwang sa pagpapa-implement nitong extension program na ito. So, yan. Nabanggit ko din kanina, yung 10 bilyon ay may hati-hati po yan, Ate Chi. So, yung 10% na kung saan nandoon yung ating RISE Extension Services, nakasama dito pagpapa-implement yung TESDA, PhilRISE, PhilMech at ATI. So, bukod pa po yun, yung extension services ng PhilRISE, at PhilMech, bukod pa po ito doon sa ipinamamahagi nilang mga seeds at machineries na kung saan meron silang 50% na pondo mula doon sa 35%. Ang ating ginagawa ngayong School on the Air ay bahagi ng 10% na budget sa extension services. Yes, opo. Nakapaloob dito sa RISE tarification, RISE competitiveness. Opo, tama po, Ate Chi. Okay, saan ang objeto natin ito? So, at the end ng ating implementation ng School on Air, nasa 500 rice farmers yung magkakaroon ng updated na kaalaman o knowledge sa makabago o latest na teknolohiya ng pagpapalay. Lalong-lalo na yung pagpuproduce natin ng high-quality inbred rice. Okay, so ito ay inbred rice Inbred, and seeds. yes, opo, Ate Chi. Including farm mechanization. Yan. Sa inbred rice po tayo magfo-focus. Ano po? At syempre, yung farm mechanization na kinakailangan talagang sumabay na tayo doon sa teknolohiya, yung mechanization ng ating farm, kinakailangan ng kumbaga makabagong teknolohiya, maging modern na yung ating agriculture ngayon. Okay, ano pa yung iba't ibang objeto nito? Yung ma-discuss o maibigay po namin sa inyo. Ano po ba yung iba't iba pang programa under ng extension services ng ATI? At ma-identify natin yung mga iba't ibang components ng RCEP at maipaliwanag din yung kalagayan ng industriya ng palay sa Pilipinas at dito na din sa ating rehiyon. Ganon din yung ating mga key checks, ma-identify, umalis daw natin ano ba yung mga key checks na tatalakayin natin, Ate Chi. Doon tayo mag-focus sa palay check system at mga makabagong teknolohiya. At syempre yung ma-promote o maibahagi natin yung technologies ng high quality, pag-produce ng high quality inbred rice and farm mechanization. Yan. At paano yung pamamaraan natin? So sabi ko nga po kanina natin, ito ay i-air sa radio station na nabanggit namin na kung saan mako-cover po nito yung lahat ng mga municipalities ng Camarines Sur. Ganon din, gagamitin din po namin yung ATI Bicol, #Sarabay Channel, at ang aming YouTube account, ATI Bicolandia. Ano po, gagamitin din po yung naming platform upang mas maipalaganap natin yung ating teknolohiya o yung ating nais parating sa ating mga farmers. At syempre, kakaroon kami ng anchor at syempre resource person sa bawat episode na amin pong i-air. Magkakaroon din tayo dito ng talakayan na kung saan magpapalitan din ng katanungan, kung may katanungan sila, Ate Chi, di ba? So, clarification. Yan. Opinions. Yan, opo. Lahat or experiences. Experiences po, yan. Napakahalaga ng pagpapalitan. Best practices. Yan, opo. Best practices, experiences, magpapalitan po tayo dito ng inyong mga ideya.
Okay, at syempre, hindi mawawala, bahagi po ito ng evaluation, yung ating quizzes, mga pagsusulit na maikli lamang, at katanungan at sagot during sa pagbo-broadcast natin sa kada episode. Opo, yan. So, evaluation para sa aming mga opisyal na nakatala sa aming mga participants, list of participants. Yan, mayroon pong evaluation sa resource person, mayroon ding overall evaluation, yung ating mga pre-test and post-test, at may ikling pagsusulit. At syempre, yung impressions niyo po. So, ito po ay katuwang namin dito, inulat po namin yung ating mga agricultural extension workers na sila po yung nakatalaga coordinator po namin sa bawat municipality. Tutulong sa atin sa pag-monitor. Opo. Sila po ang katuwang natin. At ever since naman, Ate Chi, sila yung talagang katuwang natin sa pagbaba sa ating mga clients, sa ating mga farmers, ng ating mga programa. Kasi kung wala sila, mahirapan din tayo. Opo, totoo po. Different programs. Yes, opo. Tayo magiging sila yung tulay upang mas makarating sa ating mga magsasaka. Ayan. Yes. So, ang expected output po nito, Ate Chi, ay magkakaroon tayo ng 500 na participants na kung saan sila ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa latest technologies in production of high-quality inbred rice and seeds and farm mechanization. At bahagi nito ay makapagbigay po kami ng mga IEC o information and extension communication materials, yung mga babasahin po ito, mga pamphlets, handouts, at iba pang extension support sa makakapagtapos ng 2 buwan o siguro ito ay mga 14, tama po ba ako, Ate Chi? 14 na episodes ng ating School on Air. So yan, kagaya na nabanggit ni Ate Chi kanina po, nakipag-coordinate o nakipag-collaborate kami sa aming mga partner agencies, kagaya ng DARFO5, at syempre yung ating Municipal Agriculture Office ng ating local government units. Ano po? So yun. So ang broadcaster o anchorman, makakasama niyo po kami. Yan, aming resource person. At syempre, as yung ATI Bicol, yung lead agency po ng programa, in coordination pa din sa ating Office of the Provincial Agriculturist and the Municipal Local Government Units. At syempre, yung ating mga agricultural extension worker na tumutulong sa amin na cascade po ito, Ate Chi, ma-implement sa baba sa ating mga clients. Ano po? So, sila ang aming naging katuwang. At syempre, hindi mawawala yung ating evaluation sa pamamagitan po ng pre-test at post-test. So, napakahalaga talaga ang pakikinig. Yes, kaya wag po kayong tutok lang. Opo. Yes, opo. So, yan. Meron pa, Ate Chi, yung mga graduates natin. So, paano makakuha sila ng certificate? Kinakailangan ang score nila doon sa ibibigay na pagsusulit o evaluation ay at least mang 80% para makakuha sila ng certificate of completion. Yan, opo. Para ma-determine natin yung mga graduates natin dito sa ating School on the Air. At least average score of 80%. Yes, opo. At least 80% at the end ay makuha nila sa pagsusulit. Na napakadali lang po kung tayo ay makikinig. Magtsatsagang makinig. Ano po? So, ang gagamitin nating official language, Ate Chi, para sa nakararami? Pwede rin Tagalog, pwede rin pong Bicol. Pwedeng Tagalog, Bicol, para magkakaunawaan po tayo nito hanggang tayo ay matapos. Ano po? So, yun. For forms to be used, Ate Chi, para sila ay makikita niyo po dyan yung binamahagi ng ating mga agricultural extension worker, yung ating pong participants information sheet, yung pre-test, post-test, at the end, yung ating mga evaluation forms upang ma-assess natin yung ating mga naging resource persons,
At syempre, yung pangkalahatang assessment na evaluation. So yung ating resource person evaluation form at overall ay ibibigay natin pagkatapos ng last episode. Yes po, pagkatapos ng last episode yun, Ate Chi. So kanina, nabanggit mo natin siya yung 34. Yes. So isa-isahin natin. Isa-isahin ba natin? Ano yung mga... Kasama yung cities, Oo, syudad. cities. Opo, nandyan ang San Fernando, Pamplona, Ocampo, Pili, San Jose, Buhi, Bula, Nabua, Iriga City, Libmanan, Minalaba, Bato, Bombon, Calabanga, Canacman, Goa, Magaraw, Milaor, Sipuco, Tigaon, Baaw, Naga City, Del Gallegos, Sangay, Lagonoy, Lupi, Balatan, Kabusaw, Kamaligan, Karamoan, Ginza, Garchitorena, Pasakaw, Ragay, Siruma, Tinamba. So yan po ang mga lugar kung saan po meron tayo mga farmer enrollees, 34 municipalities po ng Camarines Sur at 2 pong syudad. Bale yung Naga at saka yung Iriga. Yan natin si, okay po. So yan po yung overview kung paano natin gaganapin yung ating School on the Air, and maraming salamat din Maraming salamat din po, Ate Chi. Overview. So ngayon po, dumako na po tayo sa ating sunod na talakayan. So makakasama po natin ngayong hapon ang isa sa ating mga rice specialist, si Mr. Jovenel De La Torre ng ATI Bicol. Magandang hapon niya. So ngayon naman ay talakayin natin yung rice industry situation dito sa Pilipinas at maging sa rehiyon ng Bicol. Ano? Ano problema? Okay na. Ano? Any problem? Wala naman. Okay. Cut? Bakit na lang po? Sige na, ma'am. Sige na, okay na po. Okay na. Good morning talaga. Good afternoon. Ayan, so good afternoon po sa ating mga tagapakinig, mga farmers from Camarines Sur sa 34 na munisipyo and 2 cities from Kamsur. Ayan, so ngayong hapon po talakayin natin ang Philippine rice industry or ano ba ang kalagayan ng ating industry ng palay sa ating bansa. And of course, we'll focus on sa Camarines Sur ng ating industry ng palay po. Ayan, so meron tayo dito kasabihan, sabi, if we did not have rice, our deepest comfort food, we would probably feel less Filipino. So sinasabi dyan na majority of us need ng rice. So 80% ay nangailangan tayo ng bigas or ng palay. So kailangan is dapat masatisfy natin yung level na mayroon tayo sa ating bansa. So kailangan gawin natin na mas mataas pa din ang ating production para mas maganda pa rin ang ating yield and at the same time yung ating income. So meaning Nel, ang mga Pilipino ay very dependent on rice. Yes po. So 80% of the total population ay dependent on rice. Sabi dyan, palay na ang lumalapit sa manok. So, marami tayong mga interventions or mga projects ang government in terms of agriculture. So, kailangan natin, i-embrace natin yung mga lahat ng mga projects na mayroon tayo that will support our farmers in our region and especially in our country. Kasi, yun ay para sa atin at para din sa kakaunlad ng ating bansa. Ay, may mga sample tayo ng mga rice, yung mga inasal. Ayan. And sabi dyan, ang bigas ay nasa 20% ng kabuong konsumo ng mahihirap o 9% ng average na Pilipino. So
So, yun nga, sinasabi ko na 20% ay nangangailangan pa rin sa atin ng bigas. Wherein 9% naman doon para sa mga average Pilipino. So, meron tayong 4 cups of cooked rice per day per year na kinukonsumo per person. In terms of kilogram, meron tayong 110 of milled rice per year per person. So that is for year 2015 and 2016. So medyo mataas pa rin ang ating consumption in terms of rice per person, pero kaya pa din natin i-suffice or i-supply yung need ng ating mga tao. And then, gaano ba karami ang inaning palay sa Pilipinas? So, for 2018, sa dry palay production, meron tayong 19,066,094 tons. So, that is the dry palay production in 2018. In terms of kilogram, the dry palay production is 66,094,000 kilograms. So, kinonvert lang po natin yung ating dry palay production into kilograms. In terms naman of bugs, meron tayong 381,321,879 bugs. So again, kinonvert natin yung dry palay production into bugs. Pagdating naman sa container trucks, meron tayong 317,768 na container trucks, where may laman siyang 1,200 bags per container trucks. That's the 40 feet na container trucks po. And yung ating 2018 dry palay production, i-graph natin siya. For the rain-fed, meron tayong 4.72 million metric tons. And for the irrigated, ito po yung may mga supply na tubig, may mga patubig po, ay umabot siya ng 14.35. So, combining the irrigated and rain-fed, meron siyang 19.07 million metric tons. So, that was the 2018 dry palay production. Ito po yung mga bansa na may mataas na production ng ating palay. So, of course, meron tayong top 20. Nanguna pa rin dyan ang Nueva Ecija na meron siyang production na sa 1,886,709. So, kasama po dyan ang Kamsur. Pang-anim po ang Kamsur na meron siyang production in terms of metric tons na 689,722. So, malaki po ang na-imbag ng Kamsur sa ating bansa in terms of dry palay production. So, pang-anim po. So, ito po ang ating total area harvested in the Philippines. Mayroon po tayong 4,800,406 hectares. Ito po ang kabuuang tinataniman ng palay sa ating bansa. So, 4.8 million hectares. Pero ang Nueva Ecija, meron po siyang 333,177 hectare na tinataniman po ng palay. So, i-graph po natin yung area harvested natin. For the rain-fed, meron tayong 1.51 metric tons per hectare. And for the irrigated, meron tayong 3.29. And combining the two, so we get 4.80 million per hectare. So, yun po yung area natin na na-harvest as of 2018. And ito naman po yung mga area na may mataas na harvest. So, again, kinuha po lang natin yung top 20. Again, ang top 1 is Nueva Ecija with an area of 333,177 hectares. And kasama po again dyan ang Kamsur, pang-anim po. Mayroon po siyang 179,100 ang area po niya. So, kasama po ang Kamsur, pang-anim. Ayan. So, for the 2018 dry palay yield naman tayo in terms of dry, which is 14% ang MC or moisture content, mayroon tayong 19.7 million metric tons. In terms of per hectare, 3.97 tons.
In terms of kilograms per hectare, meron tayong 3,972. Convert it into bags, meron tayong 79,000 bags per hectare. In terms of fresh naman, that is 22% moisture content. Meron tayong 21.4 million metric tons. In terms of per hectare, meron tayong 4.40 tons per hectare. In terms of kilogram, meron tayong 4,400. And in terms of bags, meron tayong 88,000 bags per hectare. So again, pag-graph po natin, meron tayong 3.12 na dry pala yield for rain-fed, while sa irrigated naman, meron tayong 4.37. And yung pinagsama po yung dalawa, meron po tayong 3.97 metric tons per hectare. Again, ito po yung 2018 natin na may mataas na yield. Again, namuna naman po ang Nueva Ecija na mayroon tayong yield na 5.66 metric tons per hectare. So, nakasama po dyan ay ang Camarines Norte. So, pang 15 po ang Cam Norte na may mataas na yield as of 2018. So, kinukulang nga ba tayo ng palay? So, sabi dito, 1.5 kilograms ng dry palay, which is a 14% moisture content, is equivalent of 1 kilogram yield rice. So, meron po yung 65% na milling recovery. So, yun po equivalent ng rice. So, hindi po automatic na 1.5 yung dry palay. Pag big meal po siya, 1.5 pa rin. So, of course, meron tayo binabawas na milling recovery. So, nagiging, nababawas na po yun. So, ito po ang ating dry palay. Meron tayong 19.7 million metric tons. And for the milled rice naman, kung i-mill natin itong 19.7 million metric tons, meron po tayong 12.47 million metric tons with a 64.5 milling recovery. So, ang total use po natin ay nasa 14.7 million metric tons. So, ano po ang breakdown nito as of 2018? So, of course, ito pong naka-yellow is for food. So, marami pa rin ang ating allotment for food. Kasi nga sabi ko, 80% of the Filipinos are need of rice. Kaya 88% are allotment for food. And for the next na pinakamataas naman ay yung feeds and waste with 6%. Ito pa yung ginagamit natin na pwedeng gamitin natin sa mga pang ipakain sa ating mga baboy, sa mga manok. So, meron po tayong allocation dyan na 6%. And yung mga nasasayang po, kasama din po sa 6%. And next is 4% is for processing. So, ginagawa tayong mga rice products. So, pinaprocess po natin siya para at least na bigyan natin ng halaga yung ating mga produkto. So, kaya meron siyang 4% na allocation. And of course, yung in terms of seeds, imagine 2% lang po ang allocation doon. So, yun na po yung nagiging itatanim po natin. So, 2%. And then, for the sources of rice supply, mayroon tayong total use na 14.7 million metric tons. In terms of production, meron tayong 12.47 million metric tons. In terms of import, meron tayong 1.70 million metric tons. Ito po yung in-import natin na bigas. And meron tayong net reserve na 0.26 million metric tons. So, you have to add lang yung net reserve, the import, and production, so you will get the total use. So, yan po ang ating sources ng rice supply as of 2018. And para naman po doon sa 2018 rice surplus and deficit by province, so makikita po natin, may pinakamataas na surplus, of course, ang part ng Northern Luzon. So, nandyan po ang Cagayan, Isabela, Pangasinan, Nueva Ecija. And of course, ang Davao del Sur. So, yan po naka-green, sila po yung mga probinsya may mataas na surplus ng palay. Pagdating naman po sa mga deficit, of course, na andyan ang Calabarzon, ang Rizal, Cavite, Laguna, and Batangas, and of course, the Cebu. So, yan pong mga naka-red. So, bakit nga ba tayo kinukulang sa bigas? So, why can't we produce enough? So, muna is we have a smaller land suitable for rice farming area. So, as of 2017, makikita natin ang Philippines ay nasa
malayo siya compare with India. So meron lang tayong 5 lang, so more or less ganyan ang ating area harvested. So nasa 5, meron 5 ang Philippines, ang Vietnam pang 8, ang Thailand pang 11, Indonesia may 16 siyang area, and when China 31 and 44 ang India. So malayo pa din ang gap ng bawat bansa. So yun po yung reason is yung suitable area natin for land. So kakaunti lang po ang meron tayo. Kasi na kumukunti na yung lupa na napagtataniman natin ng palay. Opo, Ate Che. So, kakaunti po. So, sa atin, sa Pilipinas, so, almost 109, ilan na tayo, millions of people na, pero, ang ating area ay ganun pa din, mas kumukonti. Kasi yung iba, naku-convert into residential area, into commercial. So, ganun po ang ating status ngayon. So, abi nga, Philippines is archipelago. So, ibig sabihin, ito ay mga pulo-pulo. Kaya, of course, is a reason kung bakit, sabi nga, hindi din enough yun yung pinaproduce nga ba nating rice. Pangalawa is, sabi nga, 2 more people to feed. So, yung ratio natin ngayon is, mas madami yung finifeed natin compare sa pinakukunan natin ng pagkain. So, ang Philippines, of course, may mataas din na population. Sa may ilan na nga ba tayo ngayon? So, ngayon meron tayong 109,581,078 people. So, imagine, nag-feed natin, napakadami. Pero ang area natin, we have 4,800,076 hectare. So, more or less 4.8 million hectares. Marami yung population, kumukunti yung lupang napagtataniman. Yes po, yung area kumukonti. Ayan, in another, pangatlo po is yung geography and resource endowment. So, of course, export din tayo ng rice sa countries as part ng ating mainland Asia, and yung mga huge river deltas. And then, yung island nations natin are usually rice importers. So, makikita nyo naman, malalaman nyo naman yung mga bansang kabilang sa ating, sa bansang Asia. And, yun nga, ang Philippines ay nag-bear siya ng brand of typhoon. So, more or less, 20 typhoons ang meron tayo every year na mayroon sa ating bansa. So, isa yun sa mga reason kung bakit din affected natin ang rice supply. Ayan, so 20 typhoons annually. So, imagine. And then, ito yung kanina, sa 1.5 kg na dry palay, meron siyang 14% moisture content, but in terms of milled rice, meron siyang 1 kg na lang po, with 65% milling recovery. So, ito yung price natin as of 2018. So, 17, so, noong 2008 nga, medyo marastas pa siya, 14.13. Pero 2014, tumaas po siya ng 20.7. Pero 2017, ay nasa 18.21 siya. Pero ngayon, so medyo bumaba din ang ating presyo ng palay ngayon. So sa NFA din, ang bili nila ng presyo ng ating palay ay nasa 19.70. So medyo mababa ngayon. And sa ating, for example, sa DA din, so bili din sila ng mga palay nasa 18.40. So yun po yung ating sa dry palay, yung presyo. Pero i-compare po natin yung dry palay natin sa wholesale. So as of 2017, 18.21 yung dry palay price, pero yung wholesale price ay nasa 34.62. So medyo malaki pa din ang gap ng price natin ng ating palay po in terms of dry. Pero naman sa ating dry palay sa wholesale and retail, so, pag sa dry naman po, as of 2017, meron siyang 18.21, and then yung wholesale price niya ay 34.62, pero ang retail price niya ay umabot ng 37.5. So, medyo pataas ng pataas pa din yung presyo ng palay pag dumating na din sa retailer.
So, paano ang nagiging presyo ng palay? Mabababa talaga. So, ito yung unit cost natin for irrigated ecosystem. So, makita natin dyan, andyan po lahat ng mga probinsya sa ating bansa. So, of course, andyan ang Albay. Ano pa dyan? So, 14.38 ang cost per production. Okay? And then, ayan, meron din tayo sa iba na 17.58. Yung iba ay nasa 15. Pero ang Nueva Ecija ay nasa 12.41 ang unit cost nila per kilo. So, medyo mataas pa din ang unit cost natin kasi it's because malaki pa din yung gastos natin in terms of labor. Kasi more of us, majority natin ay gumagamit pa rin tayo ng manual, hindi siya mechanical. So medyo costly siya pagdating sa rice production. So ito yung dry palay production sa Nueva Ecija. So makikita natin yung seed, fertilizer, pesticide, hard labor, operator. Ayan. So makikita natin na may pinakamataas na percent ay yung hard labor. So, siya may mataas na percent, kaya nakakontribute siya doon sa 12.41 kilograms. Parang mataas yung porsyento ng hard labor. Yes, mo. Kasi nga, hindi pa tayo gumagamit ng mga mechanized na pamamaraan sa ating pagtatanim ng palay. And sa ating school on the air, ay meron tayong farm mechanization. Yes po. So, gagamit. Introduce yung mga modern farm equipments na maaaring magamit ng ating mga magsasaka. Oo, so yung gagamitin natin para mas mabilis ang ating production at makapagsabay tayo sa ibang bansa. Ayan. So, ito din yung ating rice market prices. So, for the cost, meron tayong 11.96 sa farmer, pero pagdating sa trader, naging 18.9. And pagdating naman sa miller trader, naging 32.2. Pagdating naman sa wholesaler, meron tayong 35.74. Pero pag nandun na kay retailer, 37.44. So imagine, so ilang channel ang pinagdadaanan ng ating product. So, kaya talagang magiging affected yung ating production ng palay, especially yung costing natin per kilo. So, tataas po siya. Ayan, so balikan ko lang po. So enough ba yung ating rice production, yung rice supply natin this 2020? So of course, ang DA ina-assure naman na ang country's rice supply natin is adequate or enough for the entire year. Of course, with comfortable level. So siyempre palapit na po ang lean months, so going to December na. So we have enough supply pa rin ng food na nag-i-includes ng major staple which is rice. So ang total projected supply natin this December 2020, meron tayong 17.994 million metric tons and meron din tayong demand na 4.488 million metric tons. So ibig sabihin, mas madami pa din ang ating supply na bigas compare sa demand na bibigyan natin ng pansin. And for dito, palay harvested naman natin, mayroon na tayong total ngayon na 3,683,263 with an area of 8,832,223 with a yield of 4.43. Pero sa irrigated, meron po tayong 3,153,104 na may area po na 657,060 na may yield po na 4.80. In terms of rainfed naman po, meron tayong 516,743 na may area na 168,149 na may yield per hectare na 3.7. And of course, for the upland, meron tayong 13,416 na may area per hectare na 7,015 na may yield area na 1.91. So, that's the situation na mayroon tayo sa ating bansa, especially in our region po sa ating bansa. Okay, meron mo tayong data when in terms sa region natin.
kung alin probinsya yung may mataas na production ng palay at bigas. So, as of this 2020, of course, nandyan ang ating Kamsur, ang Libmanan, which is ang rice granary pa rin ng Kamsur na may mataas na yield. Pero yung yield, hindi ko lang nakuha yung kung ilan yung production nila, pero sila ang may mataas din na yield. Ngayong, as of last year din, mataas yung yield nila. Okay. So, yan po yung ating naging parang national situationer, no? Rice industry situationer. So, masasabi natin na hindi naman tayo nahuhuli kasi based doon sa data mo ay pang 6 tayo na merong naiambag sa production ng palay at bigas sa ating bansa. Opo. Ano, Nel? So, wala kang ba may dadagdag, Nel? So, ayan, of course, with our program na nga, itong RCEF, so kailangan natin pagtulong-tulungan para nga makasabay tayo sa competition with international countries. Kasi kung kaya naman mag-produce ng ating rice sa ating bansa, so gawin po natin. So kaya natin, so gawin po natin na kung ano yung mas makakatulong sa ating bansa. Kasi andyan ang government, tinutulungan tayo, maraming intervention. So kailangan natin i-embrace and gawin natin yung part natin para mas maganda yung ani at of course mas mataas ang ating kita. Okay, maraming salamat, Nel. At sabi nga po ay tulong-tulong po tayo. Sarabay po tayong makanood dito po sa ating School on the Air on production of high quality inbred rice and seeds and farm mechanization. So ayan, natapos na naman ang 1 oras nating talakayan. Abangan nyo ulit kami sa Webes, Agosto 6 para sa kontinuasyon ng ating pagsasanay. Sa dating oras sa radyo, alas 5:30 ng hapon sa DWNX 91.1 FM Naga at DWNX 1611 AM Naga. At panoorin din po kami sa ATI Bicol #Sarabay Channel. So bago tayo na magtapos ay may ibibigay kami na question of the day, ika nga. So kung sino po ang unang makasagot ng tama ay may munting premyo galing Tinel or sa ating point person, si Team po. So maaari nyo ilagay sa comment box sa YouTube ang inyong sagot o i-text sa 0907-995-627. Opo. So, ibibigay po ni Nel yung ating question of the day. Ayan, so unang tanong natin, in terms of dry palay production as of 2018, pang ilang rank or pang ilang natawag ba dyan? Pang ilan ang Camarines Sur doon sa top 20 in terms of 2018 dry palay production. Okay, so isang question lang po yun, no? Kung tumutok po kayo sa discussion ni Nel kanina ay masasagot nyo po yung ating question of the day. So i-announce po natin yan sa sunod nating episode kung sino po yung nakakuha na tamang kasagutan. At kung may mga katanungan at klarifikasyon kayo sa mga natalakay ngayong episode, mangyari lang pong i-text sa 0907-9955-627 para masagot po natin sa susunod nating mga episodes. So, at this point po, nagpapasalamat kami sa iba't ibang local government units sa Camarines Sur, sa ating mga enrollees at mga AEW or RICE coordinators. So, sa ngalan po ng aming Center Director, Elsa A. Parot, at sa ATI Bicol #Sarabay Channel Team, kami ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagtangkilik sa mga programa ng ATI. Patuloy po tayong mag-ingat at laging tandaan at i-share po natin ang mga hashtag na #StaySafe, #Follow Health Protocols. Together we heal as one. Magkita-kita tayong muli sa Webes sa the same na oras. Diyos mabalos po sa Indogabos. Bye-bye!